So, eto na guys yung binili nating tower. At kung makikita nyo guys, naglagay tayo ng extension neto. Bumili tayo sa hardware store netong ating pipe para ma-extend natin siya. Para kapag ka magtatanim tayo dito, kasi kung i-imagine niyo guys, pag lumago ang isang gulay, ganyan yung kalaki. So, kung wala tong space na to guys, ay dikit-dikit yan. Etong 5 hole na to ay hindi nyo siya matataniman ng magkakadikit kasi ganyan yung kalalaki. So, kung eto, may space sila sa ilalim, sa ibabaw nila. Pag lumaki sila, ganyan sila guys. Ayan. 'Di ba? Meron silang spacing. So, kung lumaki man to, alanganin man sila na laki, pero at least tatlo, dalawa matatanim natin dito sa ating taniman. Ang problema ko lang ngayon guys ay gumagalaw siya kasi kung bakit hindi siya totally fit yung ating pipe na nabili. So, ang gagawin natin ngayon ay, so ayan guys yung kanyang pinaka ibabaw. Ayan. At ang gumagalaw talaga, yung pinaka ito guys, ito. Kasi maliit to kumpara dito sa ibabaw kasi nga para maisuksok siya. Ayan. So yung ganitong height, kaya pa. Siyempre pag tumataas, mas humihina yung kanyang pundasyon. So dito tayo magsisilikon. Ayan. So ito guys, hindi natin talaga to totally ilalak kasi hindi naman lalabas yung tubig talaga niya dito sa ibabaw. Ang lalabasan niya talaga dito sa ilalim. Kailangan lang natin ay maisaksak itong maigi. Ayan. Para hindi talaga siya gagalaw-galaw. Ganito yung itsura niya sa loob. Ayan. Kung makikita nyo. May plate siya. So, mag-i-stop yung tubig dyan. Ayan. Kaya importante na bubukas. Guys, ganito yung setup ng ating tower plant. Ayan. Kung makikita nyo, straight lang natin. So, pag malakas ang hangin, yun yung wino-worry ko. Tapos, ang lakas din ng tubig niya guys. At ganito yung flowing niya. Ayan, kung makikita nyo kung bakit lahat ay nagkakaroon ng tubig. Kasi, meron siyang plato na naghihiwa-hiwalay ng patak ng tubig niya. Ayan. So, meron siyang 5. So, kaya saktong-sakto kung saan tatapat yung inyong pinaka-tubig. Ayan, ganyan yung itsura niya guys. So, ngayon, ang gagawin natin, papatulugin lang natin ng isang araw itong ating tubig. Tubig ay medyo may pagkaklorin pa yung amoy niya. Ito, hindi ko magets kung bakit hindi siya nagiging puno ang tubig. Supposed to be dapat ito ay napupuno ng tubig. Tapos guys, ang gagamitin naman nating pataba, ito yung ating Hyponex. Ayan, yung magiging nutrients nila. Kahit na bulaklak, puno, o mga prutas ay pwedeng-pwede natin silang gamitin. So, ang gagawin natin ay mag-a-add lang tayo dito sa ating timba, syempre. Ayan. At sa timplahan natin neto ay meron siyang tamang sukat. So, kung ilang litro tong ating, kung litro tong, mag-a-add tayo ng 1 cup. 1 cup lang. Sa 10 litro niya guys, isang ganito lang yung ihahalo natin. Ayan. At magiging kulay blue yung tubig natin. Normal lang yan guys, syempre. So, ayan, nagiging blue na yung tubig natin. Kung makikita nyo, meaning ay humahalo na yung ating mga nilagay na nutrients. Next naman natin guys, dahil wala pa tayong punla, so bumili lang tayo ng mixed leaf vegetable. Ito yung pangsalad ng mga gulay. So, ang maganda dito guys, may foam na siya, no? At ilalagay nyo na lang siya dito sa inyong taniman. Ayan. Mas maganda guys kung mapag-iwa-hiwalay natin to kasi sayang. Wala tayong foam. So, ang gamit nating foam guys ay yung ganito. Ito, nakuha ko lang to dun sa nag-deliver sa amin ng gamit. Tapos, may kasamang foam. So, ginawa ko, tinago ko lang. Actually, kung bibili kayo sa Daiso nito, mas maganda kasi yung piso-piso doon na parang kutson, pwede nyo siyang bilhin and then tanggalin nyo lang yung tela, kuhanin nyo yung foam. Mas tipid yun. Kasi piso-piso lang. Guys, ginupit-gupit lang natin siya and then liliitan lang natin. Kasi ang kailangan lang natin ay yung magrarap sa kanila at hindi natin kailangan ng malaking foam. Kung makapal yung foam nyo, mas madali sana guys kasi bubutasan nyo na lang yung sa gitna at puputol-putulin. Meron tayo actually, kaya lang gagamitin ko yun sa punla, pagpupunla. Ayan, kuha tayo ng isa. Ito ay shiso. Shiso ba tawag sa kanya? So, ilarap lang natin siya. Ayan. So, hindi natin hihigpitan. Saka natin ilalagay dun sa ating tubigan. Ayan. So, ganyan. Siksik lang natin siya na maigi. Ito lang ayoko dito guys. Alam niyo kung bakit.
Kasi magiging lungay-ngay. And then, irarap lang natin siya dito. Siyempre, hindi natin hihigpitan. Ayan. Siya natin ilalagay dito. Ayan. Ganyan lang guys. Napakasimple, diba? So, ayan na guys, yung ating mga gulay na tinanim. Hindi ko na sila mapaghiwa-hiwalay kasi sobrang dikit-dikit na ng kanilang mga ugat. So, ayan, testin muna kasi guys yung mga gulay natin na itinanim dyan. Ayan, at meron pa pala ditong dalawang available na space, ano. So, ang gagawin natin ay paghiwalay natin at least dalawa makakuha tayo kasi sayang yung space na yun. So, ayan guys. At nakikita nyo yung gulay na tinanim natin. Malulungkot pa sila. So, titignan natin na maghapon kung tatayo na sila. Ayan, ganyan ang itsura niya guys. At isa yan sa mga ibibenta natin. Siyempre, pangkain din natin. Kaya lang, ay tinitest lang yan ng lola nyo kung paano natin siya mapoproduce ng mas madami. Sa bukasan guys, ganito naman yung itsura ng ating tower. So, merong mga parang malulungkot. Eto, yan, hindi siya nabuhay. Kasi alam niyo kung bakit, dahil naka-plastic sila. So, yung moist noon ay nasana yung temperature nila. And then, all of a sudden, bigla silang na-expose sa mainit na temperature. Kaya, ayan, bigla silang nagkalungkutan. Actually, test lang naman yan kung magiging okay sila. At, syempre, tumatakbo pa rin naman to. Ito yung kinabukasan, guys. Ayan, yung tubig natin. Nagpo-flow pa rin sila ng maayos. So, ang ginawa ko naman kaninang umaga guys, talagang ang plano ko dito kasi ay strawberry tower. Kasi nga, magsisiso na ng strawberry starting ng September. Kaya kailangan na natin magpadami ng ating mga strawberry plant. At eto nga yung mga strawberry natin na nandun sa ating garden na nagkakategihan na din dahil nga hindi nga ako masyado nakakapagdilig lately. At ayan, binunot ko sila and then dito ko sila pinagtatatanim. Ayan, kaninang maga ko pa yan tinanim. Pero as of now, ayan, mukhang okay naman yung mga dahon nila at hindi sila na-dry kasi hindi naman sila talaga naka-plastic at nakatagitukulog. Kumbaga, okay lang. Ayan yung mga tinanim natin kahapon, nalungkot sila. So, dapat talaga pag nagpupunla ng ganitong mainitang panahon ay nasasanay na sila sa temperature na sa labas. Plano ko nga maglagay ng pipino dito sana. Kaya lang wala siyang gagapangan dahil ang dami nating pipinong pinunla, no? Melon pala. Yung mga melon tayong pinunla, guys. Ang problema, wala silang gagapangan sa kapakwan. Pwede ko naman silang pagapangan dito. Ang problema, guys, ay pag malakas ang hangin, mawawash out sila at may mga uwak din dito, no? So, ayan guys, at titingnan natin kung magiging okay ba yung mga strawberry natin. At hanggang dun yan guys, puro strawberry yung tinanim natin. Kasi nagra-runner na rin sila actually. Kaya yung runner neto, plano ko ay dito ko na rin sila ilagay sa ating mga tower plants. Ayan, talagang hindi sila okay guys. And nalungkot yung mga halaman natin kahapon. Anyway, pwede naman yung pagkain ng ating mga crayfish. Pero yun nandito natin guys, mukhang okay naman siya. Ayan. Ito yung ating siso. Or yung parang mayana sa atin na perila sa English. Ayan. Masarap din kasi yung mga dahon yan guys. At pwede rin tayo magbenta niyan. Ito, pwede natin itong tanggalin na. Ayan. Kasi malungkot na siya. And then, pwede na natin itong ipang. Pero mayroong guys, na bubuo dito sa area na to. Ang ibig sabihin ay nakakapag na siya. Nakaka-adapt na siya dun sa ating tubig. So, hayaan lang muna natin siya. Ayan. Medyo malalanta to pero may tutubong bagong mga pula, dahon sa kanya. Ito. So, ayan, hayaan lang natin siya. Napakadali niyang gamitin guys. Ayan. At sabi ko nga sa inyo, binili ko lang to hindi para talaga para dito, kundi tinest ko lang siya kasi nga may plano nga yung lola nyo na kung paano natin sila mapapakinabangan at paano tayo mag-DIY. At ayun na nga yung mga pipe natin na para sa ating planter. So yung system niya gusto kong maaral. Update ko na lang kayo next time kapag na sila yung mayabong or naging healthy na sila ulit. Pero okay naman talaga yung ating mga strawberry. Ayan guys, kasi nga tuloy-tuloy yung flow ng tubig. So hindi sila ma-dehydrate at nasanay na sila sa temperature mula sa natin sa garden. So yun lang guys.